Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang po batiin mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa Quezon City. Diyan po meron tayong pinakamaraming mga viewers. So hello po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, yung aralin po natin ay continuation po ng Redeemer God. Ang Diyos natin ay manunubos. Hindi lang po manunubos, mananakop. At kayo mga nakikinig at ako, ihanda natin yung ating mga sarili dahil patuloy tayong sasakupin ng ating Panginoong Jesucristo hanggang mabago tayo through and through. Ikaw ba ay mayroong mga tinatagong kasalanan sa buhay na gusto mo nang iwaksi, pero hirap na hirap tayo, parang hirap talikuran ng mga kasalanan? Huwag kang mag-alala, sasakupin ka ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin ay magsuko. Patuloy mong ipsuko ang iyong buhay. At ang Santong Espiritu, ang Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu ang sasakop sa iyong buhay. Amen po. Now, ang tatalakayin po natin ay matatagpuan po sa Psalm chapter 110. Psalm 110 verse 1. Ito po ay Messianic Psalm. Ibig sabihin, mga salmo. Yung mga tinatalakayin natin na itong mga nakaraan, mga salmo po ito na tumutukoy sa Mesaya. Ito po ang isa sa pinakamatinding salmo na tumutukoy sa Mesaya kasi po ito ay favorite ng mga apostles. Kung meron mang silang favorite na verse, ito yon. Lagi nilang kinukot. Most quoted Bible verse in the Old Testament na laging sinasabi sa New Testament, ito yon. And si Jesus Christ kinote din po ito, referring to Himself as the Messiah. Now, sabi po dito sa Psalm 110 verse 1, brace yourself mga kapatid, kapit na mahigpit. Sobrang makapangyarihan tong talata na ito. Ang sabi po dito, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until, napakahalaga ng salitang until, maupo ka sa trono, sa kanang kamay ko, until I make your enemies a footstool for your feet. Sinabi ni Yahweh, ang nagsasalita po nito si David. Ang naririnig niya, ang nakikita niya si Yahweh at si Jesus nag-uusap. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon na si Jesus. Hindi pa kilala ni David sino yung Panginoon. Basta alam niya Panginoon. Hindi niya alam yung future na manggagaling kay David, na anak-anak ni David, na siya yung Messiah. Siya yung Panginoon. Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ito po ay kinote po ni Jesus Christ sa New Testament nung ang ating Panginoong Jesucristo ay, kumbaga meron siyang debate sa mga Pariseo. Tinanong niya yung mga Pariseo, sabi ng Jesus sa mga Pariseo, yung Messiah, kaninong anak siya? Sabi ng mga Pariseo, the son of David. Okay, tama naman kayo, the son of David. Pero ito yung tanong. How is it then that David, speaking by the Spirit, calls him Lord? Ibig sabihin, sa Psalm 110, noong kinocompose ni David yung kanyang salmo, ang nakikita niya si God the Father, God the Son, nag-uusap. Tapos, kaya ang tanong ni Jesus Christ dito, bakit tinawag ni David na Lord? Kung anak niya yon, bakit tinawag niya na Lord? Well, tama naman sila ng mga Pariseo na si Jesus Christ, Son of David. Pero not just Son of David. He is the God of David. He is the Messiah, the King of Kings, the Lord of Lords. Siya yung makapangyarihang Diyos. Kaya napakalaga na naniniwala tayo sa Trinity Father, Son, and Holy Spirit. Kaya yung una nating katuruan dito, sa unang-una, the Spirit, may Santong Spirito. Inihayag kay Haring David, the Spirit revealed to King David, the conversation between the Father and Jesus. So si David, kinokompose niya yung Psalm 110, sa pamamagitan ng Santong Spirito, nagsalita siya. Ano yung mga sinabi niya? Yung pag-uusap ng Diyos Ama at Diyos Anak. Trinity po yan. So the Spirit revealed to King David the conversation between the Father and Jesus. Ano po yung conversation na yon? Number 2, the promise of redemption involves the defeat of the enemies of Jesus. So balik po tayo rito, nandito pa lang po tayo sa promise of redemption. Psalm 110, si David, sa pamamagitan ng Santong Spirito, ipinahayag niya yung pag-uusap ng Diyos Ama at Diyos Anak. Sabi ng Diyos Ama kay Jesus Christ, sit at my right hand until I put your enemies under your feet. Tatalunin ko lahat, ipapasa ilalim ko sa iyong paanan, lahat ng iyong mga kaaway. Kailan po mangyayari yan? Mula sa first coming hanggang sa second coming. Okay? So, yung promise of redemption po, it involves the defeat of the enemies of Jesus Christ. Kailan niya tatalunin ang lahat ng kaaway ng Panginoong Jesucristo? Mula sa first coming hanggang sa second coming.
Kaya napakaganda, nandito tayo sa present eh. We look back to what Jesus did 2,000 years ago, and we look forward to what Jesus will continually do, what God would do in the future. So ang ganda ng napapagitnaan tayo ng growth of redemption. May pangako ng pagtutubos, sinimulan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon napapagitnaan tayo, nasa kalagitnaan tayo ng pagtutubos ng Diyos sa buong nilikha. Sa panahon ng sa first coming hanggang sa second coming, tinatalo at ginagapi ng Diyos ang kanyang mga kaaway at ipinapasailalim sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Ayan po yung sinasabi sa Psalm 110 verse 1. Maupo ka sa kanan ko. Kaya nga nagdagdag ako dito ng si Jesus na upo sa kanyang trono. Yan yung kahalagahan ng ascension. And by the way, yung ascension kasi pag-akyat ni Jesus sa langit, hindi natin masyadong napapansin sa theology, pero hindi natin alam sa New Testament pala yung ascension, yung pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit, sentro yan ng kanilang theology. Sobrang importante nung pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa theology ng New Testament na ngayon hindi natin nabibigyan ng pansin. Ang nabibigyan natin ng pansin, si Jesus bumaba mula sa langit, nagkatawang tao, namatay sa krus. Minsan nakafocus lang tayo doon. Pero hindi natin nakikita na kung gaano kahalaga yun, ganun din kahalaga yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Bakit? Kasi nung umupo siya sa kanyang trono, lulupigin niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Gagawin niyang tungtungan ng kanyang mga paa. Yan po ang kahalagahan ng ascension. At makikita niyo po yan sa yung talakayan ko sa ascension. No? Puntahan niyo lang po sa YouTube channel natin. Meron ako diyang 4 na videos. Yung isa, introduction, bakit nga ba bumalik si Jesus sa langit? Anong kahalagahan ng ascension? Ayan, tinalakay ko yan dyan. Hanggang kailan mananatili si Jesus sa langit? Ano ang epekto ng ascension ni Jesus Christ sa mundo? Ayan yan, epekto niyan. Paghaharian niya lahat ng mga bansa, sasakupin niya lahat ng kanyang mga kaaway. And si David po, sa 1 Corinthians chapter 15, 24 to 26, kinote niya rin yan, yung kumbaga allusion yung tawag nun eh. Yung Psalm 110, kumbaga pinasadahan niya rin. Sabi niya rito, at darating ang wakas. Ano po yung wakas na yan? Dito po yan. Yung wakas, final coming ng Panginoon. Merong resurrection, merong judgment day, completion of redemption. That's the end. Darating ang wakas. Kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, ibig sabihin, pagkatapos malupig lahat ng mga paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, darating yung wakas. Kaya napakaganda nung ito talaga yung biblical mga kapatid, no? Pag may nagtuturo sa inyo na may Antichrist pa sa future, sasakupin ng Antikristo yung buong mundo, that's unbiblical. Kaya meron akong post sa susunod, abangan nyo about that. Para mas lumiwanag sa atin, no? So sabi rito, pagkatapos niyang lupigin lahat ng kanyang mga kaaway, we have to read between the lines yung sinabi ni Apostol Pablo para kuhang-kuha talaga natin, gets na gets eh. Nakita niyo po yung salitang pagkatapos? Pagkatapos niyang malupig lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, darating ang wakas. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari, ibig sabihin si Kristo naghahari na ngayon. Hindi natin pinopospon sa future pa, yung millennial reign pa maghari. Ngayon pa lang naghahari ng Panginoong Jesucristo. Marami pong mga Kristiyano hindi naniniwala na si Jesus naghahari na ngayon eh. Pero sabi rito, sapagkat si Kristo ay dapat maghari, so naghahari na siya ngayon, umupo na siya sa kanyang trono. Hanggang kailan daw? Hanggang sa malupig lahat. Malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Talagang gagapiin lahat ng mga kaaway. Mahabang talakayan niya, no? Napakasarap talaga yung Biblia, full of hope. Now, let's go to our point number 3. Yung paggapi ng Diyos sa kanyang mga kaaway, may dalawang klaseng defeat. Yan, talakayin po natin yan, no? May dalawang klaseng pagkatalo. Ngayon pala, ginagapi na ng Panginoon ng Diyos ang kanyang lahat ng mga kaaway, ginagawang pinapasailalim sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Tanong, anong klaseng defeat yon? Ito po yung point natin. Either we surrender or we are crushed. Dalawa lang ang response natin sa paghahari ng Panginoong Jesucristo at yan yung mensahe natin sa lahat ng mga tao sa mundo. Either you surrender yourself to Jesus or you will be crushed. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan if you don't surrender yourself under the Lordship of the Lord Jesus Christ.
Either we surrender, matalo tayo sa Panginoon by surrendering ourselves, o matalo tayo sa pagkawasak dahil sa ating pagre-rebelde laban sa Diyos. Dalawa lang po yan, mga kapatid. Kaya po tayo mga Kristiyano, tinuturing tayo tinuturing tayo mga kaaway ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo yan. Pero dahil sa pamagitan ng Santong Espiritu, sinuko natin yung ating mga buhay. Tayo mga inibig ng Diyos, pinakatayan niyang pagmamahal, biyaya, tayo mga naging anak ng Diyos. Natalo tayo, ginapi tayo ng Panginoon. By what? By surrendering. Kaya po, kung pipili ka sa dalawa, you are defeated by Christ, you are conquered by Christ through surrender, or by being crushed. Yung wawasakin ka dahil sa patuloy natin pagre-rebelde laban sa Diyos. Kaya po, application. Surrender all aspects of our lives to Jesus. Mga kapatid, yung surrender po, o yung pagsisisi, yung pagtalikod sa kasalanan, pagpapasakop sa Panginoon, it's not just a one-time, big-time decision. It's a daily decisions. Kaya po, meron tayong mga ginagawa araw-araw na hindi lahat kalugod-lugod sa Diyos. Sinusuko natin yun sa Panginoon. And every time meron tayong mag-a-arise, merong something na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, dinadala agad natin yan sa paanan ng Panginoon. Lord, I surrender myself to you. I surrender this aspect of my life. I surrender my family, my career, my finances. I surrender even my hobbies. Kailangan lahat nakakalugod sa inyo. Kailangan lahat napapapurihan ng inyong pagkapanginoon. I surrender my business. I surrender kahit my thoughts. All my thoughts must be surrendered under the Lordship of Jesus. So surrender all aspects of our lives to Jesus. Pangalawa po, embrace our present and future hope. Ngayon po, nandito tayo sa present, meron tayong pag-asa ngayon. At yung pag-asa natin, future yan, hanggang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda ng Biblia. May in love ka pag binabasa mo yung Bible. At mas lalo kang may in love when you see Jesus Christ in every page of the Bible. Biruin mo sa Psalm 110, kitang-kita mo si Jesus, lutang na lutang. Pero minsan, dati binabasa lang natin, Psalm 110, okay. Hindi masyadong Pero pag nakita mo yung kabuuan ng Biblia, wow! Si Jesus pala na sentro talaga ng Biblia from beginning to end, from Genesis to Revelation. Embrace our present and future hope. Nandito po tayo dyan. Ang nakalipas natin, promise of redemption, beginning of redemption, nasa growth of redemption na po tayo. Ang future natin, completion of redemption. This is the biblical hope, mga kapatid. Napakaganda ng Biblia. Napakaganda ng pag-asa na binigay sa atin ng Panginoon. And number 3 po, kung ngayon sinasakop na ng Panginoon ang mundo, ang mga nations, lahat ng mga kaaway niya, pinapasailalim sa kanyang paanan, either by surrender or by being crushed. No? So, kung nakikita natin paglaganap ng kaharian ng Diyos, ano yung response natin? Number 3, be a frontliner, not a bench warmer. Ang frontliner, nakita mo, the kingdom of God is advancing, unstoppable, talagang tuloy-tuloy. Dapat nasa frontliners tayo, mga kapatid. Tayo mga nasa frontlines. Tayo nakikibaka, pinapahayag at pinoproklama ang paghari ng Panginoong Jesucristo. And we tell people, you surrender or you will be crushed. Mahalin mo ang Panginoon, magsuko ka ng buhay sa Kanya, or sa iyong pagre-rebelde, ikaw ay mapapahamak. Frontliner. Yung bench warmer naman, alam niyo yung sa basketball, yung mga nakaupo lang na mga teammates nanonood, ang daming mga kaganapan doon sa court, pero sila bench warmer, nanonood lang. Wag po tayong bench warmer sa kaharian ng Diyos. Na nakita natin, advancing kingdom, lumalaganap ang kaharian ng Diyos, pero nakaupo lang tayo, tinitingnan lang yung paglaganap ng kaharian ng Diyos. Let's not be a bench warmer. No? Let's be a frontliner. Now, para po sa ating discussion, are you a frontliner? Ganang tanong, no? Nasa frontlines ka ba, kapatid? Are you a frontliner in the advancing kingdom of God? Or just a bench warmer? Tingnan natin, pagmusta natin mabuti. Nasa harapan ba ako ng paghahari ng Panginoon sa paglaganap ng kaharian ng Diyos? Isa ba ako sa sumusunod sa marching order ng Panginoon, God disciple the nations? Or nanonood lang ako? So, next question, what will you do to serve God better? Tanungin natin ang ating mga sarili, anong gagawin natin para mas mapaglingkuran natin ng Diyos ng higit pa sa paglilingkod natin in the past?
Para naman po sa ating panalangin, Father, thank you for your word. It is full of hope and encouragement. The future is yours to take. The enemy is yours to conquer. All nations are yours to rule over. We are indeed in the advancing kingdom of God. Please use me as a frontliner and not a bench warmer. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at salamat sa ating kapatid na si Brother Alvin, isa sa mga frontliner ng ating ministeryo na ito na pagpapalaganap ng salita ng Diyos, pagpapalaganap ng paghari ng Panginoon ng Ebanghelyo. Salamat sa iyo, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, paalam niyo po sa comment section and please share this devotion to your family and friends. God bless you. See you po tomorrow.